Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aawitan. Awitin po natin ang sa may hymn number 133, Worthy, Worthy is the Lamb. For our opening song, let's all stand and sing The Coming King is at the Door. In hymn number 119, 119, The Coming King is at the Door. Tayo pala tayo mo. King is at the door, once the cross for sinners born, but now the righteous ones are born. He comes to gather home at the door, at the door, at the door, he is heaven at the door. He's coming, he's coming. He is here.
Tayo'y manigbuhod sa panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, purihin ka sa gabi pong ito at amin pong itinataas ang inyong pangalan, Panginoon. Sa pagsamba namin ngayong gabi, nawa o Diyos, ikaw po ang magpapadala ng inyong pong banal na Espiritu upang kami ay magiging karapat-dapat at makikinig kami ng inyong pong mga salita. Nawa o Diyos, ang mensaheng ibabahagi sa amin ng inyong lingkod, Brother Ray, nawa o Diyos, ito po inyong pagpalain, na buksan ang aming pong mga pakinig at maunawaan namin ito at mabibigay sa amin ng inspirasyon, kapayapaan, kapanatagan ng aming pong buhay nitong huling mga araw. Salamat sa pagdinig ninyo sa dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Ayan, happy midweek po sa ating lahat. Ayan, so sa gabi pong ito, ako po ang naatasan upang ipakilala po ang ating pong may mga bahagi sa gabing ito. Ayan, so sa gabi pong ito, tayo po ay pinangunahan ng pag-awitan ni Sister Alchin Chris Mascardo. Ang ating pong opening song ay The Coming King is at the Door. At sunod po yun ay sinundan naman po ito ng pambungad na panalangin ni Brother Ronnie Ranes. At pagkatapos po yun, ang inyong pong lingkod, Presider Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, tayo po ay makakarinig ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ni Brother J.R. Ranes. At pagkatapos po yun, ay mensahe naman po ng Panginoon sa katauhan po ni Brother Ray Ranes. Ayan. Ngunit bago po ang lahat, dahil ngayon po ay midweek, tayo po ay magkakaroon ng ating pong prayer band. Ayan. So, kung meron po kayong mga kahilingan or mga pasasalamat, ay maaari lamang po kayong tumayo at sabihin niyo po ang inyong pong mga pasasalamat. Ganon din po ang inyong gustong isama sa mga panalangin. Ayan. Ayan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buong kalahating linggo na ang Panginoon ay gumabay sa amin sa hirap man o sa ginhawa. Sa hirap man tama. Sa hirap man o sa ginhawa. Ayan, nandyan yung Panginoon para gumabay at umalalay sa amin. At binibigay niya pa rin kami ng mga blessings sa araw-araw at hindi kami pinagkukulang. Ayan, sa amin po mga trabaho, ayan, nagpasalamat kami na inilayo po ako sa anumang kapaman at disgrasya sa aking trabaho, gaya din po kay Papa sa kanya pong pamamasada sa araw-araw. Gaya din po, dinadalangin ko rin po si Calix at ang aking pong biyanan na si Mama Milin doon sa Hulon, dahil sila po ay mayroong karamdaman. Si Calix ngayon ay sinisipon, medyo may sinat-sinat, kaya din po si Mama Milin na masama ang pakiramdam. So, gaya din po sa mga kapatiran natin, kaya alam po natin na ngayong panahon ay medyo nagbabagyo-bagyo. So, yung mga karamdaman ay nandiyan, na dumidikit sa atin. So, dadalangin po natin yung ating mga kapatiran na may mga karamdaman ngayon. Gaya din po sa mga sa mga estudyante, ayan, sa kanila pong pag-aaral sa araw-araw. Bigyan nawa sila ng malusog na pangatawan at kaalaman sa kanila pong pag-aaral. Yun lang po. Okay, so atin din pong isama sa dalangin ang ating darating na Sabat doon sa ating mga programang Visitors Day, Guest Day, na kung saan tayo po ay pagpalain yung ating mga in-invite na mga non-Adventist na pupunta dito sa atin sa church sa Sabado.
na maka-observe sila sa ating pagsamba at makikita nila yung diferensya ng ating worship at yung kagandahan, pagpalain ng Panginoon, yung kanilang mapapakinggan na mensahe at magugustuhan nila yung atin pong klase ng ating pagsamba. So, isama din natin sa dalangin yung paa ni Brother John na hindi siya makakalakad ng maayos, no? Nagkaroon siya ng, siguro ito'y natukil po, no? Na pagagalingin din ito ng Panginoon ang kanyang paa sapagkat mahirap yan sa kanyang araw-araw na paggalaw hanggang sa Sabado na yan ay dalangin natin na maging maayos na yan. Ayan, so ako rin po, pre-request ko po ay nawa makapasa ako sa midterm po namin bukas. Ayan, and then next week. Ayan, kung wala na po, ang ating pong mga pre-request ay yung anak po ni Brother JR, si Calix, ganoon din po ang kanyang mama. Ayan, manugang, tama po. Ayan, biyenan pala, na nawa gumaling na sila sa kanila pong mga sakit. And then ganoon din po ang ating pong mga darating na activities dito sa church, ang ating pong Visitors Day. Tama po ba? Ayan. So, ganoon din po ang ating pong mga kapatiran na hindi po natin nakasama sa pagsamba. Atin po silang ipanalangin na nawa sa mga susunod natin pong pagpupulong dito ay atin na po silang makasama. Ganoon din po ang pre-request ko na nawa makapasa ako sa midterm exam. Ganoon din po ang mga kasamahan kong first year college, mga high school na magtitake rin po ng exam, naway makapasa. And then, pag-pray rin po natin mga kapatid para ang atin pong mga iba rin pong youth, ayan, iba rin pong mga kabataan ng ating pong church na nawa ay sila rin po ay atin makasama sa atin pong pagsamba sa araw ng Sabat at sa mga gabi po nating pagsamba. Ayan. So tayo po mga kapatid ay manalangin ng individual upang atin rin pong maisama ang ating mga personal na kahilingan sa Panginoon.
sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Buti-buti mong Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay pagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa atin nagmamahal. Sa gabing ito ay dito tayo sa panahon ng pulong panalangin. At sa sandaling ito, tayo po ay makikinig ng salita buhat sa banal na kasulatan at ito po ang salita ng Panginoon. Maraming salamat sa mensahe ng awit nga inihandog ng ating isang kapatid para po sa Panginoon. At sa pagkakataon ding ito, ako ay bagaman nakaramdam ng bigla o nasurpresa dahil nga galing pa ako kanina sa paglalakbay, galing sa Panggangan at hanggang sa pagkahapon medyo para pa akong nakasakay sa bangka dahil nga sa sobrang napagkalaking alon po yung aking naranasan sa pagtatawid galing sa Panggangan patungong Sabang. Kaya napagkahirap i-adjust ang sarili mga kapatid doon sa panahon na yun ng aming pagbibiyahe dahil maliban nang wala pa akong kain pag-alis sa tahanan, pag-alis sa bahay dahil minamadali at maiiwanan ako ng bangka. Yung pala, hindi ko rin akalain nga masasalamuha namin yung gano'n na lang kalaking alon. At actually, kahapon pa sana
ako ay nandito na, pero dahil po sa hindi siguro ipinahintulot ng Panginoon nga yung panahon na yun ay yun ang aking pagbibiyahe, yung pala amin ding masasalamuha ang kasing laking bahay, ang mga alon, ngayon ay yung dahilan ng amin pong muntik pagkalubog. Muntik lang naman. Hindi rin naman talaga sabing nalubog kami. Muntik lang dahil nga ang bangka nga maliban na sa napagkarami naming nagsakay, maraming tao ang sumakay sa bangka at ito'y siguro'y napagkabigat na sigurong dadalhin ng bangka nga hindi na niya kayang umangat sa napagkalaking alon, kaya sumisid na lang mga kapatid sa alon. At doon ay nag-alala ako, o siguro naman hindi lang ako ang nababalisa doon, dahil nga mayroong maliit pang bata na may sakit na kalong-kalong ng kanyang nanay nga sumakay para ipa-check up doon sa satellite. Pero dahil sa ako ay nag-alala, nga sabi ko kung malulubog man ito dahil nga sa lakas loob ng operator ng bangka, ay walang problema sa mga malalaki na sapagkat bihasa at marunong silang lumangoy. Pero sabi ko, ang bata ngayon ay kalong-kalong ng kanyang ina at ang ina ay hindi marunong lumangoy. Ang aking tanong doon, sino kaya ang magligtas sa mga yon kung ang bawat sarili magsisikap na sa nga kanyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalangoy. Kaya mga kapatid, ang aking tanong sa operator, sabi ko, bro, kaya mo ba talagang suhungin yung napagkalaking alon nga nakahambalang sa ating harapan? Sabi niya, kaya yan. So, pag sabi niya, kaya yan, ay nahimik muna ako, nag-observe muna ako. Pero ang aking pag-aalala, dahil nga sumasakay na, tumatabo na, nag-ano na talaga ang bangka, tatabunan na ng alon at ang bangka naman ay kubertado, hindi rin naman nasampahan at napapasukan ng dagat. Pero ang kalaban doon kapag dahil sa malakas ang hangin, ay pagka ito'y hiihipin ng napagkalakas ng hangin at masabayan ng pagtagilid ng bangka at ito'y mataob, sigurado mga kapatid, siguro mga manglangoy man lang siguro kaming mga marunong lumangoy, pero ang sanggol talaga, yun ang aking nakikita nga madelikado talaga siya. Kaya tinanong ko yung kasama sa yung may-ari ng bangka, sabi ko, sis, ito ba ay kaya ba talaga yung alo na yan? Samantalang kami hindi pa nakalabas talaga doon sa haharap na kami sa open scene. Doon pa lang kami sa looban, nga banda doon sa barangay pa lamang, doon na kami muntik ng kuhan ang bangka. Kaya doon ako nakapagtanong. Pero noong aksyon na kaming lalabas mga kapatid, kasama sa ilang mga bangka nga marami din ang sakay at naghihintay mga kapatid doon kung sinong uuna. Kay kung sinong uuna sa amin na sa mga bangkirong yon nga aming nasakyan, susunod na lang din sila. Kung kaya man sa nag-una, siguro yung dalawang bangka nga nandoon nag-aantay ay uuna, magsunod na lang din siguro. Pero dahil mga kapatid, ang tanong ko sa huli, sabi ko, kaya ba talaga nga lusutan yung napagkalaking alon habang nasa harapan na natin at nasa open scene na tayo paharap na? Paikot na kami, papunta na sa Sabang na talaga. Noong sinabi ko nga may bata pa naman, nagsabi na kaagad ang may-ari sa kuanang bangka na balik na lang tayo. At doon ko mga kapatid nakikita kung gaano ka
kaseryoso yung aking naitatanong sa kanila. At ang sabi ko, okay lang ba sa inyo, doon sa ibang mga sumasakay, sabi ko, okay lang ba sa inyo nga magpapatuloy tayo at ito'y kakayanin ng bangka. Ang iba naman ay nag-suggestion nga balik na lang muna tayo. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan muna talaga nga mayroong pagpapasya ang bawat isa sang-ayon sa ikabubuti ng kanya pong kalagayan o sa sarili. So, noong bumalik kami mga kapatid, yun na po ang pinakamahirap sa lahat ng bagay kasabuo sa mga mag-ooperate ng bangka. Yan, sa ganung sitwasyon nga ang badagat ay ligalig masyado. At doon na ang mga ang helper ay gumawa ng hakbang upang titimbangan talaga at doon siya magtungtong doon sa kalagitnaan na ng palatik para hindi talaga kami mataob. So, sa punto pong ito mga kapatid, bakit ko nababanggit? Dahil sa bawat pagkakataon tayo bilang tao ay mayroong panahon nga minsan magkamali sa pagpapasya. Magkamali tayo sa ating mga desisyon nga ang akala natin ito ay ikabubuti sa iba o ikabubuti sa aking sarili. Pero yun pala, ang magiging kahinatnan dito ay magiging isang, ang tawag dito sa ibang salita ay magiging error sa mga nakakasama sa iyong pasya. No? Kaya kung walang iba talagang magsasabi na magbigay ng kumbagay paalaala sa isipan niya na sabihin niya kaya niya, pero pag hindi pala ito bigyan natin ng panahon nga kanya ding mapag-isipan, so maaring maipapatuloy talaga mga kapatid. Kasi noong nag-observe muna kami, huminto muna ng sandali, nag-observe muna sa isang bangka nga may dalawa lamang nasakay, ang operator lamang at saka yung kanyang helper. Noong lumusot talaga mga kapatid, ang kanyang helper ay nahihirapang nagtitimbang-timbang, pero dalawa lang sila. Sa 16 nga bangka nga yung turistahan, dalawa lang sila. Nahihirapang nagtimbang-timbang ang kanyang helper dahil nga ang bangka talaga ay parang malilipad sa hangin niya, parang matutumba na. Pero dalawa lang sila. Ano pa kaya nga kami ay sobrang napagkadami? Kaya noong napanood namin ang ganong sitwasyon, ang sabi namin, sabi ko, balik na lang tayo bro. Hindi na natin pangangahasin nga, suhungin natin yung ganong kahirap sapagkat may bata tayo nga kasama. So, ang paggawa ng mabuti ay nakasalalay ang isang tao nga mayroong mga kasamahan nga doon sa kanya nakasalalay ang mga paglalakad nito. Pag pumasya ng ikabubuti sa karamihan, at ito'y nagtatagumpay mga kapatid, ikabubuti din naman ang kabutihan naman ang ibubunga. No? Makakarating na mayroong pasasalamat ang mga kasamahang nagsasakay. Kagaya kanina, bagaman ay ako na may nag-aalala din dahil sa napagkarami namin kaninang sumakay naman sa bangka, ang kasama ko ay mga barangay opisyal at iba pa. Pero dahil nga ay nakita ko rin naman nga medyo mas kalmada siya kaysa kahapon. Kaya sabi ko, habang nakaharap na kami mga kapatid at nandoon talaga ay parang ginauga ng husto ang bangka at itutuwad ang bangka, itipatingala ang bangka. Ang akin na lang ginagawa habang nariyan ako naharap sa unahan ay nagapanalangin. Nga kaming lahat ay makarating na ligtas sa Sabang. Pero nakarating kami mga kapatid at doon ko po inihayag ang aking pasasalamat sa Panginoon nga naririnig ng markaramihan. At aking napansin
nga sa lahat naming nagsakay at sa lahat marami naming nakaranas ng ganong karanasan. At nung dumating na kami nga maligtas doon sa sa daungan ng Sabak, ako lang, mga kapatid, ang nakapansin din sa aking sarili at wala akong ibang napansin. Di ko lang alam kung sila may nagsasalita ng tahimik lamang siguro nga nagpasasalamat, pero ako lang ang nakapagsabi talagang purihin ang Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil nakarating kaming ligtas. Maliban doon, mga kapatid, wala akong ibang narinig. So ganun kalaking bagay ang magagawa sa panalangin, no? Ang magagawa sa pananalangin. Isang punto dito lamang aking babasahin sa Galatias Kapitulo 6, ang talata ay 8 at 9. Sinasabi dito, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. May kaibahan ang mangyayari sa pagdesisyon o ang tawag dito ay paghahasik, paggawa. Nga magsariling pasya sa kanyang sarili, nga mayroong kinalaman sa mga bagay nga nakadepende lamang sa kanyang sarili o sa kanyang laman, ay mag-aani ng kasiraan. Kaya doon ko na-relate sa aking sarili, mga kapatid, ang nangyayari kahapon at sa kaninang araw, kaninang umaga. Ang sabi dito sa talatang 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Sa anumang panahon, sa anumang mga pagkakataon, at sa anumang ating magiging karanasan, ang ating ipinapasya nga ito'y mayroong kabutihan, ang ating ipinagdesisyon nga ito'y nagbubunga ng kabutihan, mga kapatid, ang ating aanihin ay sa ikabubuti rin. Ang unang binanggit dito, kanina sa ating binasa, ay ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So may kinalaman talaga sa espiritual, sa sitwasyon ng tao, sa espiritual, ihahatid tayo doon ng banal na espiritu sa desisyon nga tayo'y gumagawa at igagayad niya tayo sa paggawa ng mabuti. At pagka ating nagagawa ang mabuti, anumang mga ginagawa natin, anumang iniisip natin, anuman ang sinasabi natin, na ito'y mayroong malaking pakinabang sa bawat tao o sa sinumang ating masasalamuha, nga sa kanyang personal na buhay nagbubunga ito ng mabuti. Ang resulta dito, mga kapatid, ang banal na espiritu ay mayroong sinasabi, siya'y mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pero ang payo ni Apostol Pablo sa bawat isa nga gumagawa ng mabuti, ang payo niyang, huwag kayong manghihimagod sa paggawa ng mabuti. Bakit, mga kapatid? Kung hindi tayo nanghihimagod sa paggawa ng mabuti, ano ang aanihin natin? Ano kaya ang ating aanihin? Kung sa kalusugan, hindi natin pinaghihimaguran ang ating sarili sa pagtitimpi, pagpipigil. Ang ating aanihin ay ikalulusog at ikabubuti ng ating pangangatawan. Pero kapag hindi natin napipigilan, nanghihimagod tayo at parang hinanabikan natin yung mga atin pong mga natitikman noong una, nalalasahan noong una, at muli nating titikman muli, at ito'y alam natin nga ikakasama ito sa ating kalusugan,
ito'y magkaroon ng isang malaking kadahilanan, mga kapatid, na magsipag-ani tayo ng kasiraan. Bakit? Nanghihimagod tayo sa pagpipigil eh. Nanghihimagod na tayo sa pagtitimpi ng ating sarili. Kaya napagkarami ngayon nga nagdadanas ng kahirapan sa kanilang buhay, sa kanilang sariling katawan, nga ito'y napapasok at naaalipin sa karamdaman dahil nga sa hindi pagiging mapagpigil o sa kanilang pagiging matatag sa paggawa ng kabutihan. Bago ako uupo, mga kapatid, sa isang sandaling ito, isang manigtinapay, panadiro, ay siya'y mahusay nga gumawa ng mga tinapay. Nang siya ay laging nilalapitan ng kanyang mga customer, dahil ang kanyang tinapay nga ginagawa ay talagang nagugustuhan ang pagkatimpla nito. At siya ay nagiging masaya sa kanyang negosyo na ito dahil nga maliban ng mabilis malaki ang kanyang kinikita sa araw-araw doon sa kanyang pagtitinda ng tinapay, sa kanyang bikirihan, ay mayroon pa talagang pagpupuri ang tao doon sa kanya, sa kanyang mga ginagawa. Nga napagkaganda at napagkasarap ang kanyang mga tinapay nga nagagawa. May ilang mga araw nga ilang araw lumipas at dumating yung sunod na mga araw, may isang matanda. Nga ang suot ng isang matandang ito ay siguro hindi naman marumi, pero dahil sa kalumaan nga damit, maituturing siya sa mga siguro hindi siya maaaring malalapitan dahil nga ang kanyang kasuotan ay hindi nagiging kaaya-aya sa ibang paningin ng tao. Lumapit doon sa manigtinapay, at siya'y humihingi ng tinapay. So, dahil nga ang panadirong ito ay mayroon siyang pag-ibig doon sa mga tao, at dahil dala-dala din niya ang pagpupuri ng mga ibang mga customer sa kanya, noong isang pagkakataon nga may bumili at nandoon ang isang matanda nga humihingi ng tinapay sa kanya, ito'y kanyang binigyan sa purpose na parang lalo siyang purihin dahil doon sa kanyang pagbibigay. Pupurihin siya ng kanyang mga customer dahil nakikita siya ng kanyang mga customer nga may isang pulubing humihingi at kanyang binigyan. Ang purpose ng kanyang pagbibigay ay hindi nagmula sa puso, kundi doon sa kanyang kaisipan nga lalo siyang purihin ng mga tao. Kaya binigyan niya. So, ang puri ng mga tao, ng mga customer sa kanya ay napagkabuti talaga ang taong ito. Napagkahusay, napagkabuti ang kanyang kalooban. Narinig niya yun, mga kapatid. Narinig niya yun. At bukas, sa sunod na araw, bumalik uli ang matanda at humingi uli ng tinapay. At binigyan niya uli. Pero nagbigay siya, mga kapatid, na wala ng taong nakapagmasid. Walang customer na nakakapanood, nakakita sa kanyang ginagawa nga pagbibigay. Yung pagbibigay niya na yon ay mayroon ng kasamang parang pagtatanong na, itong matandang ito, bakit kaya pangalawang bisis na ngayon nga siya ay humihingi pa rin. So may reaksyon na ang isipan niya. Sunod na araw, bumalik uli
ang matanda na ganon ang kasuotan. Walang bihis, mga kapatid. Ang sabi niya, bigyan kita ngayon, pero bukas, huwag ka nang bumalik. Ang sabi ng matanda, gumawa ka ng mabuti, sa iyo babalik. At gumawa ka rin ng masama, sa iyo babalik. Sa unang pagkakataon nga ang matanda ay humihingi, mga kapatid, doon sa bikiri na yon, sa panadiro na yon, ang kanyang unang nabanggit ay ganun ding binanggit niya sa pangatlong bisis niyang paghingi. Sa pangalawang ulit niyang paghingi, yun pa rin nga words, ngayon pa rin nga salita ang kanyang binigkas. Nga kung ikaw ay sa iyong paggawa ng mabuti, ang babalik sa iyo'y mabuti. Pag ikaw gumawa ng masama, ay babalik sa iyo ay masama. Hanggang doon sa pangatlo, mga kapatid, yun ang kanyang binibitawang salita. At dahil sa ang matanda ay hindi sumunod sa sinasabi ng ikatlong pagkakataon na ng manig tinapay nga, huwag ka na muling babalik dito. Kasi nakakadisturbo ka sa aking mga customer. At yung iyong kasuotan ay hindi karapat-dapat nga magpunta dito kasi baka maiipiktuhan na ang aking paninda dahil ang iyong kasuotan ay hindi ka rin nag-aayos. Kaya inulit ng matanda pagsalita, gumawa ka ng mabuti, ang babalik sa iyo, kung gumawa ka ng masama, masama din ang babalik sa iyo. Dahil nga ang matanda ay yun lang ang kanyang binibitawang salita at iniisip ng panadirong ito na baka babalik uli ang taong iyon, ang matandang iyon. Kaya siya ay gumawa ng napagkasarap magpagmasdan nga tinapay. Gumawa siya espesyal nga tinapay nga isang piraso lamang. Nga kakaibang tinapay doon sa kanyang mga idinidisplay, itinitinda. Walang katulad na nga design sa tinapay na yon nga kanyang inilaan para sa matatanda, sa matandang yon. Pagka bumalik, yun talaga ang kanyang ibibigay. Kasi yun ay may inilagay nga nakakasira sa kalusugan ng matanda. Iba ang panimpla nga kanyang inilagay. Siguro nga nakakalason nga hindi naman direktang ikakamatay ng matanda pero ito ay maaaring ihihiga niya, mga kapatid. Kaya mayroong sikretong ginagawa ang panadirong ito nga may nakakalasong bagay nga kanyang inilagay, ipinapalaman doon sa tinapay na yon. Pero ang tanong lang, bakit ginawa niyang kakaiba ang design, ang porma sa tinapay na yon kaysa ibang mga tinapay nga nandoon? Nagkataon nga, ang matanda nagpasyang siya'y babalik na muli at maghingi uli siya ng tinapay. At ang inaasahan naman ng panadiro, nga sa ganung oras, yun talaga ang kanyang nakasanayang babalik dito. Habang hindi pa dumating yung oras na yun, mga kapatid, umalis siyang saglit doon sa kanyang bikiri at may sandaling pinupuntahan. Ang dalawa niyang mga anak, nag-o-observe sa ginagawa ng kanilang ama. Nga mga bata pa, nag-o-observe at nagtaka nga kung bakit yung tinapay na yun ay kakaiba sa nakasanayan nilang nakikita ng mga tinapay. Kaya ang ginawa, mga kapatid, ng dalawang batang ito, habang wala doon ang kanilang ama, dahil nga nasisiyahang na nagtingin doon sa tinapay nga ginagawa ng kanilang ama para sa matanda, ay nasasarapan silang nagtingin, kaya hindi na nila hinintay ang kanilang ama,
kanila na itong kinuha at itinago at sila'y pumasok sa kwarto at kanilang kinain ito. Noong pagkain nila mga kapatid, mauubos na ang tinapay bago pa lamang nakita ng kanilang ama nga ang tinapay nga kanyang ginawa para sa matanda ay nawala na. Maya-maya dumating ang matanda, wala na doon ang tinapay nga kanyang ginawa nga para sa matanda. Kaya yung sinabi niya, nasaan dito, tinanong niya at pinuntahan niya ang dalawang bata, ang mga anak niya. Noon ang kanyang nakita mga kapatid, ay mauubos na ang tinapay nga kanyang ginawa para sa matanda at kinakain na ito sa dalawa niyang mga anak. Pagdating doon sa matanda mga kapatid, gitanggihan na ng panadirong ito ang matanda nga humingi ng tinapay at hindi na ito niya binibigyan at ang sabi na lang ng matanda bago umalis, gumawa ka ng mabuti, sa iyo babalik. Ay mabuti. Pag gumawa ka ng masama, ang babalik sa iyo ay masama. Tingnan mo ang iyong mga anak. Ano kaya kung kayo ang mag-iisip mga kapatid, anong klaseng tao yung matanda na yon? Na bakit kanyang sinabi nga parang alam niya nga mayroong masamang mangyayari sa anak ng panadirong ito. Sinabi niya, tingnan mo ang iyong mga anak. Noong pagtingin doon mga kapatid sa kanilang anak mga kapatid, naghihiga na at humihina at ito ay nakita niya dahil kumakain nga sa tinapay na kanyang ginawa. Doon niya na-realize ng isang panadirong ito na ang kanyang ginawa ay kasamaan at ito'y bumalik sa kanya ay kasamaan. Kaya ang kanyang dalawang anak ay namatay. Dahil sa lason nga inilagay niya sa tinapay na kanyang inilaan para sa matanda. Alam natin mga kapatid na ang ating bawat iniisip ay pwedeng ikakapahamak at pwede rin ay makakatulong sa atin sa hinaharap. Pero pagka tayo ay gumawa ng ikakasama higit sa ating kalusugan, sa ating personal na pangangatawan, or doon man sa iba na mga tao, dahil lamang doon sa atin pong pagka hindi mabuting kapwa tao, ay atin pong aanihin ang anumang ating mga inihasik at kung anuman din ang ibubunga nito ay siya rin pong ating aanihin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang akin pong dalangin na huwag tayo, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong manghihimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo lang din naman ang gantimpalaan. Ang sinabi dito, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ito ang aking dalangin. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, atin pong awitin ng O Brother Be Faithful in hymn number 411, 411, O Brother Be Faithful. Kuya, ano pong lahat po kayo? O brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter
victory brings. Oh, brother, be faithful and soon shall thou hear The Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity is here, shall tell for the faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet beam on thy brow. Oh, brother, be faithful, the promise is sure. Time waits for the faithful and true to reign with the ransom immortal and pure, and ever with Jesus above. Aming pinupurihan ka, O Diyos, sa pagkakataong ito. Aming narinig ang inyong mensahe nga na iparating sa bawat isa sa amin. Marapatin, O Diyos, na sa aming katauhan kami mananatiling gumawa ng mabuti at hindi kami manghihimagod. At papatnubayan kami lagi ng inyong banal na espiritu, ang aming mga pag-iisip at ang aming puso. Lagi kaming didiktahan sa paggawa ng mabuti, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.